What's up KG at welcome back sa ating channel. At ngayon ang pag-uusapan natin ay isa sa mga magbibigay sa akin ng dahilan kung bakit kailangan ko pang magbodega or kailangan para bang magpapatibay ng aking argumento pagdating doon sa pagbubodega ng Bitcoin. Dahil meron tayong magandang good news. Grabe yun, di ba? Maganda na good news pa na about dito sa Bitcoin kung saan merong panibagong feature sa Coinbase kung saan pwede ka nang mag-apply ng mortgage o magkumuha ng bahay, mag-loan for housing loan gamit ang Bitcoin as collateral, no? So magandang bagay ito dahil ito naman yung ginagawa naman dati ng mga traditional sa traditional finance kung saan ginagamit, imbis na ibenta nila yung kanilang assets, so yun yung ginagamit nilang collateral kung sakaling meron, kailangan nila ng cash, no? So, dito naman, sa housing loan naman siya gagamitin. So, kunwari, meron akong asset na ayoko ibenta, dahil alam ko in the future, pwede pang tumaas, or kung ano man, naniniwala ako doon sa project, so hindi ko ibebenta yung aking asset, kundi yun ang gagamitin collateral. And also, yun, kailangan mo magbayad talaga ng iyong mga gains doon. Pero ang maganda lang yan, at least, dalawang asset ang hawak mo. Yung bahay at saka yung Bitcoin. So yung balita na yun ay galing sa Coinbase, kung saan sabi dito, the first ever Fannie Mae insured mortgage backed by BTC in the US just got funded. Originated and serviced by Better. Ganda ng ano nila, no? Better powered by Coinbase. Rolling out nationwide this summer. Get your houses and keep your crypto. Crypto-backed mortgages are here, increasing access to home ownership for millions of Americans. So, sasabihin nila, sa Amerika lang pala yan eh. So, ano ba yun? Hindi naman yan dito sa Pilipinas na ano. Pero, ito kasi yung isang bagay na pinagtatalunan. Kung alam niyo yung tungkol sa Clarity Act na sa US din, no? Once na nagkaroon ng ang nagiging discussion kasi sa Clarity Act is yung yield. Ano yung yield? Yun yung interest kapag parang pinark mo doon pag pinark mo yung iyong mga USDT, USDC, mga crypto na stable coins mo sa mga exchanges, hindi hamak na mas malaki yung interest na makukuha mo. So kung ganun na rin naman yung magiging picture lang ng isang cryptocurrency, kung ako as a user, no, so mas pipiliin ko na doon talaga mapunta yung aking pagpapark ng aking mga USDT or stablecoin. Hindi kagaya nung doon sa mga traditional banking na 3%, 4% lang. So syempre hindi papayag yung bangko ng ganun. So ano bang silbi ng mga bangko, no? Kung hindi mo na rin naman doon pwedeng kung pwede mo i-park pero mas maliit yung interest, syempre mas attractive pa rin. So hindi talaga sila papayag doon. Pero dahil dito sa nagkaroon sila ng ganito, na pwede mong gamitin collateral yung iyong So another feature ito, mas marami kang pagpipilian, no? Isa tong balita na sa tingin ko hindi masyado napapansin pa sa ngayon. Kasi napakalaki ng potential nito para sa future ng crypto. Sa loob ng maraming taon, isang problema lang naman yung paulit-ulit natin na naririnig eh. Siyempre, pag kailangan mo ng pera, ano yung mga dapat mong gawin? Kunyari, dito sa crypto, magbebenta ka ng Bitcoin, magbebenta ka ng Ethereum, magbebenta ka ng mga crypto asset mo. At siyempre, kadalasan doon nagsisimula yung minsan nagsisisi ka or siyempre manghihinayang ka dun sa iyong asset, no? Kasi minsan pagkatapos mo magbenta, bigla na lang tataas yung presyo. So sayang din yung gains na pwede mo makuha doon. Ngayon, may mga bagong hakbang yung Coinbase kung saan pwedeng gamitin ng crypto bilang collateral para makahiram ka ng pera nang hindi mo na kinakailangang ibenta yung mga hawak mong asset, no? Lumalawak po yung mga ganitong serbisyo at ginagamit na rin sa mga housing, saka sa mga lending products, na iba't ibang mga exchanges may mga ganyang mga ino-offer, no? Para sa akin bullish to. Hindi dahil siguradong kikita tayo, kikita lahat, no? Kundi dahil mas madadagdagan yung utility ng crypto. Hindi na to abot sa pagtaas ng presyo. Yung utility by itself pa lang is talagang nakakapagbigay na ng mas magandang dahilan para i-keep yung iyong mga asset, no? Pero sa usapin na to, Bitcoin pa rin talaga, no? So nagkaroon lang na mas lalo na ako,
Fan ako nung magkaroon ng sariling property talaga sa real life kagaya ng housing. So kaya yan talagang una kong pinag-ipunan na magkaroon. So although mortgage din yung kinuha ko, but still, habang nag-iipon pala ako ng Bitcoin in the future, maybe 10 years from now, no? Ma-adapt na rin ng Pilipinas yun. So, pwede ko na rin gamitin yun para magkaroon ulit ng another na pwede kong ipang collateral yung iipunin kong Bitcoin nang hindi ko ibinebenta yung aking asset. Tapos nagagamit ko pa, no? Mamaya pag-uusapan din natin yung mga strengths and weaknesses nito, ano yung advantage at disadvantage, at ano yung magiging epekto nito para sa atin. Saan tayo dapat mag-focus pagdating dito, no? Simple lang naman yung concept nito eh. May Bitcoin ka. Siyempre, sa halip na ibenta mo, para magkaroon ka ng cash, maaari mo nang i-collateral ito, no? Sa bahay o lupa na ginagamit bilang parang bayad lupa na ginagamit parang bilang collateral sa bangko. Ang kaibahan nga lang, Bitcoin yung ginagamit, no? Sa totoo lang, kung i-collateral ko yung bahay ko or Bitcoin ko, Bitcoin na lang ang mas gusto kong i-collateral kaysa yung sarili kong bahay, di ba? So kung meron ka ng sariling bahay, so tapos meron ka pang Bitcoin, so kayo ba, ano bang iniisip yung i-collateral, yung bahay nyo ba o yung Bitcoin nyo, no? Siyempre sa ilang produkto ng Coinbase, pwede rin makahiram ng USDC or makagamit ng crypto holdings bilang collateral para sa iba't ibang pang mga financial na pangangailangan. Ibig sabihin, hindi mo binibenta ang Bitcoin mo pero nakakakuha ka ng liquidity. Ito yung matagal nang ginagawa ng mga mayayaman sa traditional finance. Hindi agad nila binibenta yung mga asset nila. Para bang humihiram sila laban dun sa asset nila. Ngayon, unti-unti na yung nangyayari dito sa crypto. Ngayon, bakit bullish ito? No? Sa tingin ko, nandito yung mga malaking hakbang papunta dun sa mainstream adoption. No? Nung una kasi, pinag-uusapan crypto para lang sa trading. Tapos ang sumunod, naging narrative crypto para sa payments. So, nakikita na rin natin yung mga payments. No? Sunod nun, yung crypto para sa staking. So, may mga staking na rin tayo na nauuso lalo na sa Ronin network na may mga staking kagaya ng PXS or AXS. Tapos sa crypto bilang financial collateral, no? Kapag mas maraming gamit yung isang asset, mas lumalakas yung dahilan para i-hold yung asset, no? Hindi lang ito yung hindi na lang siya speculative asset. Nagiging bahagi na rin siya ng financial system. Ngayon, pag-iisipan mo, paano kaya ito nakakatulong sa atin, no? Halimbawa, may hawak ka na 5 Bitcoin. Naniniwala ka na tataas pa yun sa mga susunod na taon o dekada, sa root ng kahit 5 taon o 10 taon. Pero siyempre, kailangan natin ng pera para pang negosyo, sa bahay, pang emergency, pag-aaral ng mga anak. Dati dalawa lang yung pwede mong pagpilian, ibibenta mo siya o mangungutang ka sa bangko. Ngayon, may pangatlong option na, pwede mong gamitin yung Bitcoin bilang collateral. No? Makakairam ka na ng hindi mawawala yung exposure mo na possibility na pwede pang tumaas yung presyo ng Bitcoin. Pero siyempre, hindi ito pinag-uusapan yung short term ha. Siyempre, ang pinag-uusapan dito is long term. So, hindi pwedeng yung iniisip mo na tataas pa to, tapos next week, na-expect mo tataas na. So, hindi yun, malabo yun. No? Nangangarap tayo pag ganun. Ang pinakamalaking advantage nito para sa akin, hindi ka na mapipilitang magbenta. Ito yung pinakamalaking benefit na nakikita ko. Ilang beses na tayo nakakita na nagbenta. Kagaya ko, nagbenta ako ng Bitcoin na 60,000. No? Tapos biglang umangkat pa na naging 100,000. So magkano lang yung bili ko dati sa Bitcoin ko? 20,000. Tapos umakyat ng 60, nag-times 3, kinuha ko na. Tapos umakyat pa ulit. Buti na lang, hindi lahat ng Bitcoin ko yung binenta ko. No? Pero yung may isang exchanges ako na nag-ipon din ako ng Bitcoin doon, yun ang binenta ko. Pero sayang din, no? Dahil lang kinailangan ko ng pera noon. No? Wala ka na exposure kapag nangyari yon. Pero kung collateral lang yung gamit mo, hawak mo pa rin yung asset. Mas marami ng financial freedom. Mas marami ng option. At siyempre sa finance, naniniwala ako na mas maraming option. Kadalasan na mas nananalo yung asset. Kapag isang option lang kasi yung meron ka sa isang asset, napipilitan ka lang. No? Kapag 3, 4 yung option na pwede mong gawin doon sa iyong mga asset, mas marami kang pwedeng galawan or gawin doon sa asset mo.
possible din na tax advantage, no? Kasi inaisip ko maraming bansa yung mga nagbebenta ng asset. Maaaring ma-trigger yung mga capital gains tax, mga ganun. Pero kapag loan yung kinuha mo, hindi mo naman binenta yung asset, pwedeng ma-delay yung taxable event depende sa local regulation, no? So, ganun naman yung ginagawa ng mga karamihan na nag-i-invest, no? Hindi nila wini-withdraw yung asset nila pero naglo-loan sila laban dun sa asset nila. Then, ginagamit na nila yung pera para dun sa ano nila. Pero, meron ding ano rin to, hindi sinasabi sa ating lahat. Gusto ko rin i-discuss dito. Hindi ito para sa lahat. Medyo magiging conservative ako dito sa mga sasabihin ko. Kasi una, liquidation. Yun ang unang risk. Yun yung pinakamalaking nakikita kong problema. Kapag bumagsak siyempre yung presyo ng Bitcoin ng malaki, pwedeng maliquidate yung collateral mo depende sa loan structure na in-applyan mo. Siyempre, alam naman natin na normal lang sa crypto yung 20% drop, 30% drop, 50% drop. Minsan, higit pa. Kaya kung uutang ka gamit ng crypto, kailangan marunong ka mag-manage talaga ng risk. No? Kailangan mo talagang pag-aralan. So, sa ginagawa natin ang pag-iipon, pag-aaral muna sa crypto, so magiging masanda tayo once na dumating na yun dito sa atin sa Pilipinas. Pangalawa, overconfidence. No? Ito yung isa pa sa mga delikado. Psychology, parang psychological risk. Kapag nakita ng tao na pwede siyang umutang gamit yung Bitcoin o crypto, baka isipin niya, may Bitcoin naman ako, pwede naman akong umutang, dagdagan ko pa. Siyempre, doon na magsisimula yung over-leveraging. Leveraging kasi ang tawag doon once na ginamit mong collateral ang iyong tangutang ka laban doon sa asset mo. Maraming investor yung mga nasusunog dahil ganyan na nangyari nung nakaraang cycle no? So, ang daming nag-default dun sa kanilang mga, sa kanilang mga inutang. So, naging dahilan yun para talagang magkaroon sila ng malaking utang, talagang underwater talaga nangyari sa kanila. No? Pangatlong risk na nakikita ko is custody. No, custody risk. Ito talaga isa rin. Sana ang mangyari is personal wallet mo. Ayun, talagang mismong private wallet mo yung gagamitin. Para kasing para magamit bilang collateral yung iyong asset, kadalasan kailangan mong ilagay yung asset mo sa mga platform or mga custodian wallet. Ibig sabihin doon sa mga exchanges, no? Kagaya ko nasa Exodus wallet yung aking mga asset, no? Ibig sabihin hindi na ito yung self-custody na wallet mo, no? Alam naman natin na talagang sikat yung kasabihan sa crypto Parang not your keys, not your crypto. 'Di ba? Kaya pag may trade-off, may mas malaking utility, pero may dagdag din na parang counterparty risk, no? So, pwedeng ma-hack or pwedeng magsara yung exchanges, pwedeng mawala yung asset mo. Okay, kasama yun sa mga risk na kailangan natin tignan pagdating dito. So, baka may mausong mga ganyan na nag-offer ng mga loan. Tapos hindi kilala yung exchange, so kailangan circulated. Diba? Ngayon, kung maaari ba to sa Pilipinas, ito yung mas magandang maano natin. Sa tingin ko, pwede, oo. Hindi pa ngayon, pero siguro sa future pwede mangyari. Imagine mo kung may mga regulated platform na sa Pilipinas, kagaya ng pagpasok ng Binance, no? Magko-collateral ng Bitcoin, hihiram ka ng peso, hindi na kailangang ibenta yung crypto. Napakalaking bagay nito para sa mga long-term holders. Kagaya ko na long-term ako na mag-hold ng Bitcoin. Pero syempre, kailangan mo muna na mas malinaw na regulation, risk management, consumer protection, tamang custody, at saka framework, no? Ang long-term impact dito para sa akin, sa crypto, no? Ito yung mga dahilan kung bakit bullish ako, no? Hindi dahil, syempre, iniisip ko na tataas yung presyo, kundi yun nga, dumadaming utility, tumataas ang utility ng mga assets kagaya ng Bitcoin. Syempre, kung ang Bitcoin ay store of value, pwede mo lang gamitin sa collateral, financial asset, treasury asset, mas parang lumalalim yung role niya dito sa economy, no? At mas dumadami rin yung mga use case. Mas lumalakas yung network effect nito. Para sa akin, ang ginawa nitong Coinbase, no, ay isa sa mga magagandang hakbang na nagpapakita na unti-unting lumilipat na yung crypto mula sa simpleng nag-speculate lang tayo papunta sa tunay na financial structure. Pero syempre tatandaan natin na
Hindi porket may bagong tool ay kailangan mo na agad gamitin. No? Siyempre, yung maganda pa rin gawin dito bilang investor, kung ikaw ay talagang yung mag-i-invest at pag-aaralan mo, hindi yung gumagamit ka lang lahat ng mga available na produkto kung ano yung mga available, no? Pinakamagaling o yung mga na investor talaga, yung talagang inaral nila yung pag-i-invest. Alam nila kung kailan talaga gagamitin yung mga bagay na ito. No? Mas mahalaga pa rin yung ito tatandaan nyo ha, mas mahalaga pa rin yung emergency fund, tamang risk management, pag-iwas sa sobrang utang. Siyempre ito pwede kang mangutang, so siyempre hindi pa rin naman maganda na ganun, pero kung gagamitin mo yung uutangin mo, siyempre hindi naman lahat ng utang ay masama, no? Pero kung gagamitin mo siya sa mas positive at saka yung alam mo na pwedeng madagdagan yung cash flow, so okay yun, no? Dahil yung collateralized lending pwedeng maging napakagandang tool, pero kapag sa maling tao, pwede rin itong maging dahilan ng malaking pagkalugi mo, no? Kaya ano sa palagay nyo kayo, ito ba ay good news din para sa inyo? Nadagdagan ba yung reasons nyo? Kagaya ko na kung bakit kailangan ko talaga mag-hold at kailangan ko magbudega talaga, no? So pinatibay nito yung belief ko pagdating doon sa mga ganito, lalo na napaka ko pagdating sa bahay, no? So yun talaga isa yun sa mga priority ko talaga. Nag-start ako magtrabaho, focus ko agad magkabahay, no? So kung sakali may ganito, isipin mo yung pinag-iipunan natin na crypto, ganyan. Wag mo nang isipin na tayo yung makikinabang, mga anak na lang natin or po natin, no? Yun ang plano ko talaga, kaya nandun yung ko na, hindi ko inaasahan yung Bitcoin primarily. Hindi ko inaasahan yung Bitcoin yung primarily na magpapayaman sa akin or magpapano sa akin, kahit ipamana ko na lang. Diba? At malay mo, nakaipon ka ng Bitcoin, sabihin natin nakaipon ako ng 5 Bitcoin, pwede kong ipang collateral yun para magkaroon ng bahay. So, ewan ko lang kasi tinan mo naman sa hirap ng buhay ngayon, gaano kahirap makabili ng bahay. Imagine niyo ang monthly lang ng aking bahay, 5,000, 80 square meter. 80 square meter, 5,000 pesos ang aking monthly doon sa aking bahay. Ngayon, parehas na square meter ang binebenta doon sa aming subdivision ngayon. Alam niyo kung magkano ng monthly? Nasa 10,000 pataas na. Ganun na kamahal ang bahay ngayon. Nagdoble na yung presyo mula nung nagkaroon ng COVID. Tumubo na lumaba yung presyo ng mga bahay. At isa pa, dahil nagkaroon ka nga ng sarili mong bahay, dalawang asset ang hawak mo. May bahay ka na, may Bitcoin ka pa. So, napakaganda. So, ngayon, kung aantayin pa natin na yung mga anak natin yung mag-iipon para sa sarili nila, hindi ko alam kung magkano na rin ang Bitcoin noon. Hindi ko na rin alam kung magkano na rin yung no? Alam natin magiging sobrang challenging ng magiging susunod na mga dekada pagdating sa ating mga anak, pagdating sa future ng mga mahal natin sa buhay. Kaya ngayon pa lang, tingin na natin dito, mahirap na eh. Pero baka mamaya after 10 to 20 years, maisip natin na swerte pa pala tayo ng mga panahon na to. Dahil nakakapagbili pa tayo ng mga ganitong bagay, no? Na-miss na natin yung panahon na panahon ng mga boomers, panahon ng mga Gen X, 'di ba? Nandun yung mga housing market talaga nag-boom noon. Kaliwat kanan yung bili ng mga bahay, mga lupa. Ngayon, sino yung mga nakinabang noon? 'Di ba? Siya ang nakinabang noon, yung mga nagmana. Ang nakinabang noon yung mga na hindi na sila nahihirapan. Inubos nila yung mga murang mga bahay at lupa noon. Lalo na yung mga nakakaintindi pagdating dito sa market. Ngayon, for the first time sa history natin dito, lalo yung millennials pababa. So, meron tayong opportunity. Actually, dalawa yung nakikita ko eh. Una, itong crypto. No? Pangalawa is yung AI. Kaya pinag-aaralan din natin yung AI. No? So, crypto tsaka AI. Yung internet, hindi sa ating era yan eh. Sa Gen X yan tsaka sa boomer. Nung nagkaroon ng internet, ilang taon ba ako noon? 10, 11? Oh, 'di ba? 9 years old ata ako noon nung nagkaroon ng internet, no?
So ganun pa ako kabata noon. So ang mga nasa working force na noon, yung mga talaga nakakapag-isip na noon, yung mga Gen X at mga boomer, mga magulang na natin. Ngayon, yung one of the biggest opportunity na meron tayo ngayon dito sa millennial, Gen X, at saka itong mga Gen Z, lalo kayo mga Gen Z, no? Alam ko napakahirap ng mga anong nyo ngayon, no? Sa ganitong mga nangyayari sa mundo, no? Alam ko yung mga Gen X nahihirapan talaga ngayon, sa totoo lang. No, hindi ka makapag-start ng pamilya, hindi ka makabili ng sarili mong bahay, hindi sapat, 'di ba? Pero dapat ngayon pa lang nag-iisip na tayo pagdating doon sa hindi ko sinisigurado maaring ang Bitcoin mag-zero. Hindi naman ako financial advisor, not financial advice, pero nandito na yung mga tools na kailangan natin para pag-aralan. Kung hindi crypto, wag. Okay, wag crypto. Maghanap ka ng iba na pwede mong anuhin. Kaya ang daming nagbo-boom ngayon, ang daming opportunity na dapat natin na talagang ginagrab habang nandito pa tayo. No? 10 to 20 years, mga anak na natin yung mga magtatrabaho, mga anak na natin yung nasa workforce, sila na yung mga maghahanap ng murang bahay, mga ganyan. Hindi ko alam kung kakayanin nila. 'Di ba? Alam niyo naman, nararamdaman niyo naman yan. No? Kaya ako nandun yung mindset ko talaga kung bakit ako ganun ka-motivated, ganun ako kaano. Kasi wala naman hindi naman yung mawawala sa akin na mag-iipon ako ng Bitcoin para sa future, kahit hindi para sa akin 'di ba? Sa mga anak mo na lang, doon mo na lang talaga siya talagang ipapamana sa kanila, no? Habang ikaw yung nagtatrabaho ngayon, ikaw yung nakakita ng opportunity, hindi pa naman naiintindihan ng mga anak mo yan. Hindi mo naiintindihan yan ng mga taong nakapaligid sa'yo. Ngayon, na ikaw na nakikinig sa akin dito, no? Pag-aralan mo. Hindi ko sinabing bumili ka agad ng Bitcoin, ha? Wala akong sinasabing ganun. Hindi rin to financial advice. Pwedeng mag-zero ang Bitcoin. Crypto yan. Pwedeng sabihin na wala namang kwenta yung Bitcoin. Pwede yun. Pero pag-aralan mo. Subukan mong pag-aralan. Ang daming opportunity ngayon, ang daming paraan. At ang pinaka-best na dapat mong gawin, mag-DCA lang. Mag-ipon lang. Huwag ka mag-trade. Masusunog ka lang sa trading kung bago ka. Masusunog ka lang. No? Aralin mo yung kung saan ka nag-i-invest. Aralin mo kung saan ka nag-iipon. No? Emergency fund. Pag may emergency fund ka na, mag-ipon ka ng Bitcoin. Hindi naman mawawala yung Bitcoin 'Di ba? Bukas ba mawawala na yung Bitcoin? Hindi naman ganoon No? Nandiyan pa rin ang market. No? So yun lang, no? Yun lang yung sinishare natin dito sa ating channel na hopefully sana makatulong din sa inyo. At syempre, yun lang. No? Bahala na kayo dito sa ating binalita na to, pero para sa akin talaga sobrang bullish ko talaga dito. No? At bullish din ako dahil talaga nabagsak yung sa oras na nire-record ko to is nasa 62,000 ng Bitcoin. No? So hindi ko alam kapag na-upload ko na to kung ilan. So yun lang, maraming salamat sa inyo lahat, sa ating mga supporters and subscribers. Thank you so much. Enjoy, like and share lang ating mga video at maraming salamat sa inyo mga ma'am at saka sir. At syempre, hanggang sa susunod ulit natin na pagkikita. Syempre, magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!